Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na kailangang i-adjust ang growth target ng bansa upang mas maging makatotohanan ito. Sa isang panayam, sinabi ni Recto na kailangang gawin ng adjustment dahil sa mga global development, bagamat walang adjustment na ginawa ang economic team sa growth target noong pinakahuling pulong ng Interagency Development Budget Coordination Committee o DBCC. Para sa 2025 hanggang 2028, target ng DBCC na makamit ang 6.5 to 8.0% economic growth, habang tinatayang nasa 6.5 to 7.5% ang target ngayong taon. Kailangan ayon kay Recto na realistic ang goal pero nanatili pa rin aniyang mataas. Ayon sa kalihim, kasalukuyang inaaral nila ngayon ang growth target para sa natitirang 4.5 taon ng Administrasyong Marcos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy nitong binabantayan ang mga presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ito ay matapos na maitala ang mataas na rice inflation na 22.6% noong January 2024 mula sa 19.6% noong December 2023. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tinututukan ngayon ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, lalo pa aniya at may banta ng El Nino sa bansa hanggang Mayo. Sa kabila nito, tiniyak ng NEDA na mayroong nakalatag na mga hakbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Nino, gaya na lamang ng pag-angkat ng ilang bilihin hanggang sa mapatatag ang presyo nito sa mga pamilihan at maging abot kaya para sa mga mamimili, pati na rin ang pagsiguro na hindi malulugi ang mga local producer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinilala ng London-based standard setting organization na Investors in People o IIP ang Security and Exchange Commission o SEC dahil sa mahusay na pangangalaga nito ng kapakanan ng mga empleyado. Dahil sa accreditation, ang SEC ang kauna-unahang government financial sector at pangatlong national government agency sa Pilipinas na nakatanggap ng international recognition sa people management. Sa inalabas na statement ng SEC, ang IIP accreditation ay ipinagkakaloob sa mga organisasyon na nagpamalas ng high-level good practices sa pangangasiwa ng mga tao nito kung saan binibigyan ang mga empleyado ng oportunidad na lumago at mag-develop. Ayon kay SEC Chairperson Emilio B. Aquino, ang natanggap na pagkilala ay magsisilbing pundasyon ng ahensya upang paghusayin pa ang kanilang paglilingkod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.